We are currently here at Anilao Marilao, Batangas, wherein we are going to see what's inside the KDB farm. Hi everyone, I am here with the owner of KTB Farm. Hi po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Emma Manalo. May-ari ng ABB Farm. Hi po Mrs. Manalo, gusto lang po namin malaman kung paano po yung tamang pagtatanim ng mahogany tree. Mahogany tree. Una sa lahat, kailangan nyo ng malaking lupa dahil ito ay lumalaki ng malaki itong mga punong to. Ito pinakamagagandang puno para gawaing mga pinto, mga cabinet, mga upuan. Ang una po natin gagawin kung magtatanim kayo, maghuhukay kayo ng lampas. Yung seedling po nun, may ugat na po yun. Ang ugat po noon ay huhukay kayo ng mga lampas. Lampas ng mga kung gaano kahaba yung ugat, mas mahaba yung hukay. Mas malalim ang hukay. Tsaka nyo po itatanim. Lalagyan nyo po ng bunot para manatiling moisture ang lupa. At hindi siya natutuyo. Tapos, tatabunan na po natin ng lupa. Ang pinakamagandang pagtatanim po nito ay tuwing tag-ulan para po hindi matuyuan ng ating mga bagong punla. Okay po. Ang second question ko naman po ay, paano palakihin po ang mango tree galing sa buto? Una sa lahat, kailangan meron tayong mga buto. Ang mga buto, tutuyuin natin. Tatanggalin yung mga bunot. Pagkatanggal nyo ng mga bunot, yung pinakabuto, yun ang ating kakailanganin. Huwag po natin gagamitin ng matulis na bagay para hindi siya masugatan. At yung pong, pag nakuha nyo na po yung pinakabuto, pupunasan po natin ng tissue para tuyong-tuyo. At saka, ilalagay po natin sa isang lagayan na may konting lupa. Sprayan lang po natin hanggang tumubo na po yung yung pinaka sprout niya. Ngayon kung may ugat na, pwede na po natin siyang itanim. Okay po. Ano naman po ang sekreto para mapalaki po ang suha? Ang suha naman ay kailangan mong ipunin ng mga buto nito, ilagay mo sa isang paso at hayaan mo lang silang magkaroon ng tubo. Tapos ngayon, pag naka isang buwan o 2 buwan at meron na silang mga tubo, pwede mo na siyang itanim sa bawat pitak na pagtataniman. Ay, ang pinaka-importante po sa lahat, lagi nating didiligin pag nasa lupa na at ang magandang panahon para magtanim ay tag-ulan. Okay po. Ano naman po ang tamang pagdami ng bunga ng kalamansi? Ang kalamansi naman, habang lumalaki yan, tatanggalan nyo yan ng mga sobrang sanga sa ilalim. Sa ilalim, hindi sa ibabaw para paglaki nila, doon yung nutrients na maaagaw ng puno na yun, doon sila pupunta
sa mga bunga. Kailangan po nating ititrim yung mga sanga. Okay po. Ano naman po ang magandang proseso sa pagtatanim ng tubo? Ang tubo. Ang tubo naman, kailangan din ng malawak na lupa, katulad ng mahogany. Pero, magkaiba sila ng proseso. Ang tubo ay para makakuha ka ng punla nito pag may buko. Ang ibig sabihin ng buko sa English, yung nut, may pinakabuko. Bawat buko, yun. Ilalagay nyo po yun sa isang lugar na nababasa para tumubo ang ugat. Ngayon, kung mga isang buwan po at may nakita na kayong tubo, pwede na po siyang itanim. Ang tubo po naman ay na-harvest ito sa loob ng isang taon. Kung halimbawa po, ang kagandahan ng pagtatanim ay buwan ng Nobyembre. Maaanin nyo po ito ay buwan ng Disyembre sa isang taon. Ganun po ang katagalang tubo. Okay po. Maraming salamat po, Miss Emma Manalo.